Magandang umaga mga bata! Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa likas na yaman ng Pilipinas. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan na ibibigay ang mga uri at klase ng likas na yaman ng Pilipinas, na papahalagahan ang mga uri at klase ng likas na yaman ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang bansang may masaganang likas na yaman, na kung saan ang pag-unlad ng bansa ay dito nakasalalay. Tatlong klase ng yaman. Ito ay ang yamang tubig, yamang lupa, at yamang mineral. Ang yamang tubig ay ang mga katubigan na kung saan makakakita ng mga kayamanan tulad ng mga isda, corals, at iba pa. Kagaya na lamang ng whale shark na matatagpuan sa Dunsol, Sorsogon. Sinarapan, isang pinakamaliit na komersyal na isda sa buong mundo na matatagpuan sa lawa ng Camarines Sur. Pawikan, seaweed, perlas na ginagawang palamuti sa katawan, bahay ng suso na ginagawang palamuti sa bahay, at higit kumulang 2,157 iba pang uri ng mga isda na matatagpuan sa bansa. Ang Pilipinas ay sagana sa yamang tubig. Ito ay napapaligiran ng mga karagatan na nagsisilbing pangisdaang dagat. Kabilang din dito ang mga sapa, ilog, golfo, talon, at lawa bilang pangisdaang panloob ng bansa. Dumako naman tayo sa yamang lupa. Ang yamang lupa ay isang natural na resources sa lupa kung saan ito ang mga bagay na naitatanim natin sa paligid. Ito ay nakakain o naibibenta natin sa ibang bansa. Kabilang dito ang mga halaman, puno, at limestones na gamit sa paggawa ng semento. At sa yamang lupa rin tayo kumukuha ng ating pang-araw-araw at pangunahing hanap buhay, tulad na lamang ng lupang sakahan at kagubatan. Tatlong uri ng likas na yaman ayon sa anyo. Ito ay ang mga yamang di nauubos, yamang napapalitan, at yamang nauubos. Ang yamang di nauubos, ito ang mga yamang hindi nauubos kahit laging gamitin tulad ng tubig, hangin, at lupa. Yamang napapalitan. Ito ang yamang may buhay na kung saan ito ay lumalaki, dumarami, nanganganak, nangingitlog, namumunga, tumutubo, at namumulaklak. Halimbawa nito ay ang mga hayop, kagubatan, halaman, at mga isda. Yamang nauubos at di napapalitan. Ito ang mga yamang hindi maaaring palitan kahit kailan. Hindi rin maibabalik sa dating anyo kapag nagamit na ito. Ito ay binubuo ng mga mineral, tulad ng ginto, pilak, bakal, at iba pa. Ito ay hindi napapalitan kapag naubos na sa minahan. Yamang mineral. Ang yamang mineral, ito ay ang yaman na unti-unting nawawala, na kung saan ito ay ang likas na yamang mula sa kalikasan. Ito ay natural na yaman ng bansa at di gawa ng tao. Makukuha ito sa pamamagitan ng pagmimina. Nagagamit natin ito ngunit hindi napapalitan dahil sa wala itong buhay. Mauubos ang yamang mineral sa katagalang panahon dahil hindi ito tulad ng ibang likas na yaman na pwedeng palitan. Ito ay isa sa pinakamahalagang yaman sa bansa, kaya kailangang pangalagaan at maproteksyonan ito mula sa mapang-abusong tao. Ang yamang mineral ng Pilipinas ay mahalaga dahil nagbibigay din ito ng enerhiya na kung saan nakakatulong din sa ating pangkabuhayan at pang-araw-araw na gawain. Nandyan ang mga produktong mineral na nakakatulong sa pangkabuhayan dahil ito ay ginagawang mga alahas na ating ibinebenta at ginagawang negosyo. Ito ay napakahalaga din dahil halos lahat ng nasa paligid natin ay gawa sa mineral. Marami itong natutulong at nagagawa para sa atin upang mas lalo pang umunlad ang ating bansa. Ang yamang mineral ay may tatlong uri. Ito ay ang mineral na metal, na kung saan ito ang mineral na parang bakal na ginagamit sa mga electrical items. Halimbawa nito ay ang chromite. Ang pangalawa ay ang mineral na dimetal. Ito ay mineral na hindi metal. Halimbawa nito ay ang carbon, asage, marmol, aluminyo, jade, at limestone. Ang pangatlo ay ang panggatong na mineral. Halimbawa nito ay ang langis at guano at iba pang gaya ng petrolyo at gas. Tinatawag itong panggatong dahil ginagamit ito upang umandar at magkaroon ng enerhiya ang isang bagay tulad ng mga sasakyan at makina.
At dito nagtatapos ang ating aralin tungkol sa likas na yaman ng Pilipinas.